Magandang araw po, ito na naman ako, Dexter Works at your service. Meron tayong panibagong ayusin ngayon, itong Honda XR125. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon ng pagbahagi. Ayusin natin dito kasi walang hatak at saka mausok. Tara, gawin natin. Ayan, tapos ko nang natanggal yung head parts lahat. Ito na namang bore. Babaklasin ko to kasi kinalawang yung stud bolt nya at saka yung butas ng bore nya. Medyo matigas. Ayan, natanggal ko na yung bore nya. Tapos pinaribore ko na rin. Tapos dito magpapalit tayo ng chain guide. Papalit tayo ng chain guide kasi nabasag yung nasa dulo niya. Ayan, oh, naputol yung plastic doon sa dulo. Ito yung bago. Papalitan natin dito. Papalitan natin ito ng bago. Ito yung bago. Ayan, naikabit ko na yung bago. Tapos itong flywheel. Tapos yung cover niya, ilagay na natin. Madali lang ito. Ka-works. Madali lang magpalit ng timing chain guide. Ayan, tapos na mga ka-works. Dito na naman tayo sa kabila. Dito sa may crankcase niya. Kasi wala dong hatak at saka sa akyat wala nang pwersa sa akyatan. Ano kayang may sira dito? Ayan, nabuksan ko na. Sabi ng may-ari, magpalit kami ng clutch lining. Sabi ko, wag muna, tingnan muna natin dito. At ayan, hindi nga clutch lining yung may kasalanan, hindi pala sira yung clutch lining na. Ito palang primary clutch niya, yung bell niya may tama na, kaya papamasin natin ito. Ayan, tapos ko nang naipamasin. Ayan, oh, wala na yung tama niya, pantay na siya. Pinabunuhan ko ito sa machine shop, saka mura lang yung gastos niya kapag ganitong gagawin. Kasi mahal ito pag bumili siya ng bago, lalo na genuine ng Honda, 4,000 plus. I-assemble ko muna ito habang naghihintay tayo na matapos yung pinaribore natin, para makabit na dito lahat yung nasa gilid niya, para matapos na dito. Kabit nito, kailangan nakalapat lahat yung gear sa likuran. Tsaka yung bearing dito sa may clutch housing nya, huwag kalimutan. Tsaka yung dalawang dowel bago lagyan ng gasket. Yung hawak ko, dapat yung tuldok dito katapat dito sa may guhit ng shafting ng cambio. Note lang ang pag change gear. Tapos dito lagyan ng oil para hindi siya mahirap ipasok yung cover. Kaya sa mga may-ari dyan ng mga naka semi-automatic clutch, huwag kayong magpalit kaagad ng clutch lining. Pabunuhan nyo muna yung primary clutch ninyo. Ngayon mga ka-works, lagyan natin nito ng piston pin lock. At mamaya papakita ko sa inyo kung paano ang tamang paglagay ng piston rings. First ring at saka second ring at saka yung oil ring nya. Abang-abang lang kayo, panoorin nyo ito hanggang sa matapos.
At ito na mga ka-works, ilalagay na natin yung oil ring. Unahin natin itong expander nya dun sa may mga butas ng piston. Doon nyo ilagay yung banda, yung putol ng expander nya. Yan, tapos ito yung oil ring nya, dalawa, yung maninipis. Unahin natin dito sa itaas. Dito nyo banda sa may gilid yung kaputol nya, sa may gilid ng mga butas ng kanyang oil ring sa piston. Tapos dito rin sa kabila, ayan, yung kaputol na piston ring, yung putol nya doon mo itapat sa may mga butas, sa may gilid. Huwag mo itapat sa gitna. Tapos dito kabilaan din, dito yung may kaputol nya sa may gilid, dito banda sa may butas ng piston pin. At saka ito yung second ring, ito yung first ring, compression ring or compression ring. Tapos doon na naman sa kabila, huwag nyo itapat yung kaputol nya, yung ring, kailangan magkabilaan sila. Ito yung first ring at saka yung kaputol na second ring. Yung picture na yan na naka-flash sa screen nyo, sundan nyo lang yan kung paano maglagay ng tama ng mga piston ring, top compression ring, second compression ring, at saka yung dalawang oil rings, at saka yung expander nya. Ayan, ilagay ko na yung piston pin, tapos lagyan ko na dito ng piston pin lock, tapos lagyan ko ito mamaya ng oil, tapos ikabit natin yung bore. Ayan, tapos na, nakabit na natin yung valve seal, tapos kabit na natin yung valve lock, at saka ito yung camshaft nya, ilagay ko na ito. Paalala lang po, huwag kalimutan mga ka-works yung washer ng valve spring kapag naglagay kayo ng valve seal. Ayan, ilagay ko na yung dalawang valve spring. At dito, nilagay na rin natin dito yung chain guide nya sa baba, at saka yung cylinder head gasket, at saka yung dalawang dowel. Lagyan na natin ito ng mga nut at saka higpitan. At pagkatapos yung bolt dito sa gilid. Tapos i-timing natin dito sa flywheel, letter T. Tsaka dito yung may tuldok dito sa cam gear nya, tapat dun sa guhit ng butas. Tapos takpan na natin, at tapos higpitan yung dalawang bolt dito sa kapit cap, saka yung do-cap na ilagay na natin, tapos spark plug nahigpitan na. Tapos dito double check, ilagay ko na itong carburetor nya, carburador, tapos higpitan. Ayan, excited na si classmate, yung may-ari ditong motor. Tapos ilagay ko muna itong ignition coil. Shout out sa iyo classmate, yung may-ari ng motor, si John Rel. Mula pa siya sa Palmahil, Talaingod, Santo Niño. Dumayo pa ng Santo Tomas para magpaayos. Buti at pumunta siya ng maaga, at saka pumasok din ako ng maaga. Kasi marami palang gagawin dito sa motor niya. Maraming ayusin. Huwag kang mag-alala classmate, gagawin ko sa abot ng aking makakaya para maayos itong motor mo. Kahit na hindi ako eksperto, pero may karanasan din ako na
ganitong klase na trouble. Mamaya ititesting natin ito. Lagyan ko muna to ng langis para mapaandar natin. Paandarin natin mamaya. Pagkatapos tingnan natin kung bumubumba ba yung oil niya. Yan ang pinaka-importante. Kung may bumba ba sa langis. Aabot ba siya dito sa may tapit. Dito siya lalabas sa may butas ng tapit cap. Ibig sabihin, nabumba na yung oil. Nag-function na yung oil pump niya. Yan ang pinaka-importante. At saka yung mga oil gauger niya dito sa may cylinder head, walang bara. Kasi delikado kapag hindi aakyat dito sa cylinder head yung oil niya. At mangyayari dyan, mag-overheat yung motor mo. Ma-worn out lahat yung isa dito sa may cylinder head. At ayan, okay na. Manda na siya. Tapos tingnan natin kung may oil ba dito sa may butas ng tapit cap niya. May lalabas ba? May tatalsik ba na langis? Ayan, okay, meron oh. Okay na, safety na yung motor niya. Nagtanong si classmate kung pwede na ba daw niya ihataw ito. Sinagot ko naman siya ng pabiro. Sinabi ko na 100 km/h pwede na, classmate. Binawi ko naman, sinabi ko na biro lang yan. Na 50 to 60. Kasi bago lang yung bore tsaka yung piston niya. Kaya 1 month pa ito bago ang break-in time niya, bago matapos. After 1 month, before 1 month mag-change oil ka na. Pwede ko nang ihataw ng konti. 80, 90. Ayan, naayos na yung motor ni classmate. Maraming salamat po sa nanonood at sumusuporta ng Dexter Work YouTube channel, lalong-lalo na sa nag-subscribe. Pagpalain po kayo ng Panginoon.